hour of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all. All to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, I'll lay my trophies down, all down at Jesus' feet. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk, yea, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, this my plea. Daily let it ever be. Just a closer, just a closer walk with thee. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? Let me walk, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily let it ever be. Just a closer, just a closer walk with thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me to that peaceful shore. Let me walk, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily let it ever be. Just a closer, just let me
looking away beyond the dark stream, to heaven's fair home, of which I have dreamed, There are millions of God, its glory to share, Get ready, my friend, to live over there. The heavenly home lies over the sea. Their loved ones I know are waiting for me, With Jesus will live, in glory divine, That heavenly home will surely be mine. That wonderful home will never be sold, We'll never live there, where no one grows old, The city's bright spires, the sun will outshine, With all of the saints, that home shall be mine, That heavenly home lies over the sea, Their loved ones I know are waiting for me, With Jesus will live, in glory divine, That heavenly home will surely be mine, That heavenly home has mansions of light, No storm clouds will rise, No shadows of night, No sorrow or pain, All sin will be gone, We'll live with the Lord, while ages roll on, That heavenly home lies over the sea, Their loved ones I know are waiting for me, With Jesus will live, in glory divine, That heavenly home will surely be mine, Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord. Do not in name of man or creed, do all in the name of the Lord. Do all in His name, the name of the Lord. Do all in the name of the Lord. In word or deed, as God decreed, do all in the name of the Lord. Be not deceived by worldly greed, do all in the name of the Lord. The Spirit says in word or deed, do all in the name of the Lord. Do all in His name, the name of the Lord. Do all in the name of the Lord. In word or deed, as God decreed, do all in the name of the Lord. If you are toiling for a crown, do all in the name of the Lord. Oh, do not trust in world renown, do all in the name of the Lord. Do all in His name, the name of the Lord. Do all in the name of the Lord. In word or deed, as God decreed, do all in the name of the Lord. Till toils and labors here are done, do all in the name of the Lord. Dear Christian friends, if you'd be one, do all in the name of the Lord. Do all in His name, the name of the Lord. Do all in the name of the Lord. In word or deed, as God decreed, do all in the name of the Lord. Magandang gabi mga batid. So, biyernes po ng gabi ngayon. At schedule po natin sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Muli po, kayo po ay aming hinaanyayaan sa araw po ng April 17.
Yun po ay araw po ng Huwebes, holiday po yan. Sa aming pong casual meeting sa Angeles City Southside Church of Christ, April 17. Ang aming pong address, Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Ang ating pong mga ngaral ay sina Brother Sammy Graneta ng Santiago City, Mario Di Chocho, taga Santiago rin, si Brother Noel Tañalas, taga Los Marinas, Cavite, at si Brother Celestino Bautista Jr., si Jun Bautista, taga Cabanatuan City. Kasabay-sabay po ang mga gawain po sa araw na yun. So, okay lang po yung mga kapatid na tayo po ay magkaroon ng sarili-sariling gawain. So, dito po sa gabing ito, meron na po tayo napansin na po na isang ginagawa po ng mga denominations, yung tinatawag na dedication of babies. Yun po ang ating pag-aaral. Surprisingly, sa akin pong pag-research sa bagay na ito, may mga Churches of Christ na ginagawa nila ito. Not necessarily in the Philippines, pero kahit sa ibang bansa. Hindi ko alam sa Pilipinas kung meron pong gumagawa nito na tinatawag na Churches of Christ. Ano po? Sa ating pong mga kaigsoon, mayang gabi sa inyong tanan na igsoon, sa ating mga kakapsat, na imbang garabi, kada kayo aming kakapsat, sa ating mga katunggangan, dyan sa may Bicol, Diyos marahin na banggi sa indong gabos, sa mga taga-Pangasinan, Santo Salabi, at si kayo namin, at taga Carabao Island, may gabi sa tanan, at dito po sa amin, may pabig kayo ko nga. Kung kayo po Indonesian, wala lang po siguro nakikinig, o Malaysia, salamat malam. Tulad po ng ating binanggit na kanina, ang ating pong pag-aaral ay tinatawag na dedication of babies. Marami pong mga denominations na naniniwala po sa original sin na di umano na pagkapanganak natin, namana po natin ang kasalanan ni Adam. So sila po para matanggal yung kasalanan na yon ng isang sanggol ay binibinyagan nila, binabautismuhan. Ayan po ang tawag infant baptism. Ano po? Ang purpose po niyan ay para matanggal yung kasalanang namana. Pero hindi lahat po ng mga major denominations ay naniniwala sa infant baptism. Ano po? Kahit na yung mga naniniwala sa Calvinism, yung mga Calvinist, bagamat naniniwala po sila na namana nila ang kakulangan ni Adam o yung total inherited depravity na ang tao po'y pinanganak na walang kakahiyang gumawa ng mabuti dahil nga po namana nila yung kakulangan ni Adam, hindi sila naniniwala sa infant baptism. Ano po? Hindi sila naniniwala sa infant baptism, kundi pinapayagan po nila na mabautismuhan yung tao pag sila yung meron sapat na kaisipan. Halimbawa po yung mga Baptist churches, mga Pentecostal churches, hindi sila naniniwala sa infant baptism. Hindi sila naniniwala na ang isang sanggol ay kailangang bautismuhan. Pero dahil po sa influence ng Calvinism, sila po ay may pinalit doon. Hindi sila naniniwala sa infant baptism, pero meron silang ipinalit doon. Ito nga po yung tinatawag ng dedication of babies. So pag sa ibang mga denomination na naniniwala sa infant baptism, usually sa ikawalong araw, supposed to be, kailangan na mabinyagan yung bata dahil ito ay may parang katulad ng pagkatuli sa Old Testament. Pero dahil may mga denomination din na naniniwala ito, pinalit po nila yung dedication of babies. Ano po ba ibig sabihin no? Dedication of babies. Ito po isang ceremony. So ito isang formal ceremony na kung saan yung mga magulang na
sumasampalataya sa kanilang denominasyon. At kuminsan buong pamilya, sila po yung nagkakaroon ng commitment o pangako o vow sa harapan ng Diyos na kailang palalakihin yung batang yon ayon sa kalooban ng Diyos at ayon po sa pinag-uutos ng Diyos. Yun pong, in a nutshell, yun ang dedication of babies. So ito is ceremony. So basically, it's formal ceremony na ginagawa po sa loob ng church building o place of worship. Ginagawa po nila yan. So in other words, walang sprinkling, walang pouring, walang binyagan. Pero ito po ay isang formal ceremony na kung saan dinededicate yung bata na may kakaroon ng pangako, yung mga magulang. Kuminsan may mga ninong at ninang na palalaki nila yung bata sa ayon sa kalooban ng Diyos. Ang layunin po ng mga ninong at ninang ay para tumulong sila sa tamang pagpapalaki sa isang doon sa bata. Yung in a nutshell, yun ang dedication of babies. So itong mga ibang marami mga denomination na sinasabing sila yung mga Christian denomination, ito po yung kailang primary celebration ng pagkapanganak ng isang bata para tanggapin nila sa kanilang bilang ng mga komunidad ng sumasampalataya. Tanggapin yung bata sa kanilang grupo kanya. Ito pong paraan na ito, tinatawag po nating dedication of babies. Ito po yung naiba from denomination to denomination. So iba-iba yung kanilang ceremony. Pero yun ang basic idea ng kanilang dedication of babies. These Roman Catholics, they universally practice infant baptism, while Protestant denominations more commonly perform baby dedication. Yun ang makikita natin. Ito po mga churches na ginagawa po nila itong baby dedications. Naniniwala sila ng bautismo ay darating later in life. Habang lumalaki yung bata at nagkakaroon sila ng desisyon para sila ay mabautismohan. For instance, mga Baptist churches, ang mga sumasampalataya, usually teenagers or adults, bago sila bautismohan. So yun po yung in a nutshell, yun ang tinatawag nilang dedication of babies. So in lieu o kapalit ng infant baptism, yun ang kailang ginagawa. Ano po layunin nito? Siyempre lahat po ng mga ginagawa ay may mga layunin. Bakit ginagawa po yung dedication of babies? Ba't ginagawa nila yun? So ito pong binanggit natin kanina. Kaya ginagawa po nila ito. Yung salitang dedicate a child. Sila po yung gumagawa. They are making a promise or a vow to the Lord before the church or before the congregation na kailang gagawin ng lahat na kailang magagawa sa kailang kapangyarihan bilang magulang para palakihin yung bata sa isang makadiyos na paraan, prayerfully. Hanggang sa siya yung pwede nang gawa ng desisyon na siya ay mabautismohan. At ito ang pagkalintulad din po, sa katulad po sa infant baptism, it is sometimes customary to name godparents to raise the child according to godly principles. Nagkakaroon din po silang ninong at ninang. So, bali, ang pagkakaiba lang ng dalawa, yung infant baptism at dedication of babies, walang tubig. Hindi binubuhusan, hindi binumisikan, walang tubig. Pero basically, the idea is the same. Kahit naman po dun sa infant baptism, supposedly, ang role ng mga ninong at ninang ay tumulong sila sa pagpapalaki ng bata theoretically, pero hindi naman ginagawa yan. Kaya bisan lang po yun na formal lang, pero hindi talaga ginagawa. Meron pong isang kapatid na nag-argue, siya Kristiyano, isang mangaral, sabi niya, papayag ako maging ninong sapagkat yun ay paraan na makatulong ako sa pagpapalaki ng bata. Pasinin po natin ang primary obligation ng pagpapalaki ng bata ay sa magulang. Yun ang mababasa natin sa Biblia. So, during the dedication of babies, yung mga magulang, they make
this vow or commitment. At sila tinuturuan na palaki ng bata sa paraan ng Diyos. At hindi yan sa kailang sariling paraan. Siyempre, may mga prinsipyo na ang mga kanya-kanya magulang sa pagpapalaki ng kailang mga anak. Pero dito po sa dedication of babies, ang mga magulang ng bata ay gumagawa siya ng vow or commitment at sila'y tinuturuan na palaki ng bata sa paraan ng kalooban ng Diyos. Yun po ang makikita natin. Yung responsibility ng magulang ay turuan at sanayin ng Diyos sa paraan ang anak sa katuruan ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging halimbawa, disiplina ng bata, at pinapanalangin sa Diyos yung bata. Yun ang tinuturo sa mga magulang kapag nagkakaroon po ng tinatawag baby dedications. For a ceremony na po can take many forms. Depende po doon sa practices at preferences ng denominasyon. Kasi sinasabi kong denomination, supposedly, yung mga Churches of Christ, hindi nila ginagawa ito. Nalaman ko, ako pala mali dahil meron akong ginawang pag-aaral sa bagay na ito. It may be a short private ceremony or one part of a larger worship service involving the entire congregation. Kuminsan, yung pamilya lang. Kung mayroong ninong at ninang, ang nandoon sa church building habang ginagawa nila itong baby dedication. Kuminsan, ginagawa po nung dito ay pagbabasa ng mga key Bible passages, at yung verbal exchange, kung saan yung minister o yung preacher, tinatanong nila yung mga magulang at kung may ninong at ninang, kung sila'y sumasang-ayon na palakihin ang anak ayon sa mga itinakdang paraan. Yun po ang ceremony. No po. Pagkatapos nito ng ceremony, ito po ay merong closing prayer, panalangin, at mga gift of some kind being offered to the child and parents as well as a certificate. So dito sa baby dedication, meron po certificate na nagpapatunay na nagkaroon ng baby dedication. And siyempre, a closing hymn may also be sung by the congregation. Merong awit pagkatapos po ng ceremony na ito. At katulad po ng mga anumang bagay na katulad, merong kumisan, may meal of thanksgiving na maaaring ibigay ng mga magulang. So yun po ang nakita natin sa ating pag-aaral kung tungkol po sa tinatawag na baby dedication. Meron daw po silang biblical basis kung bakit ginagawa po ito. Okay. Ang isang observation po natin pagka sa anumang practice ng isang church or denomination, meron silang biblical basis. Whether rightly or wrongly, meron silang ginabasang mga talata para patunayan na yung ginagawa nila ito tama o hindi. Dito po sa pagkakataon na ito, binabasa po yung Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 6. And sabi, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Literally, "Hear, O Israel, the Lord our gods." Dahil yung God dito ay Elohim, plural gods, the Lord is one. Baka sila ay marami, nagkakaisa. Kaya doon natin nakita yung ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona na pare-pareho nasa kalagayan ng pagiging Diyos at nagkakaisa bilang isang Diyos. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Wala man tayo nakita sa talatang yan ng isang ceremony. Sinasabi lang, diyan, naturuan mo yung anak mo, niya. Turuan mo sila sa salita ng Diyos. Sa Old Testament, ang isang bata, yung pong lalaki, tinutuli para maging kaanib sa bansang Israel, doon sa tipan. So, hindi nila kilalang Diyos. Na kinakailangan mo silang turuan tungkol sa
Diyos sa kanyang kautusan um, araw-araw. Ito nga po, merong hyperbole, exaggeration kanya. You shall teach them diligent that your children shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Ibig lang sabihin, palaging turuan sa mga anak kanya. So ito po ngayon lang isang basihan na wala akong nakikitang sinasabi dito, you make a ceremony to dedicate your children. At isang makita nating ginagamit din kanila, si Hannah. Si Hannah po ay siya po isang baog, hindi siya nagkakaanak. Pero dahil po siya gusto magkaroon ng anak, siya nananangin at gumawa ng isang vow sa Diyos. Ito sa 1 Samuel chapter 1, verse 11, Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you'll indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and the razor shall come upon his head. So ito yung pinangako po ni Hannah sa Diyos. Kung bibigyan mo kanyang anak, ay ibibigay ko siya sa iyo. At siya maglilingkod sa iyo sa buong buhay niya. At hindi po siya magpapagupit. Ganyan. Yun ang panalangin ni Hannah. So, tuloy po na sa verse 26, verse 27. And she said, O my Lord, as your soul lives, my Lord, I am the woman who stood by you here, praying to the Lord. For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition, which I asked of him. Dalawang Panginoon dito na po. Yung kausap ni Hannah, O my Lord, as your soul lives, my Lord, I am the woman who stood by you here praying to the Lord. Dalawa yun, di ba? For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition and asked of him. So, sabihin, pinagbigyan siya ng Panginoon. So, ganun din ang ginawa ni Hannah. Ibinigay niya si Samuel kay Eli, at siya naglingkod sa buong buhay ni Samuel. So, po siya naging judge sa bansang Israel. At pagkatapos nangyari po ito, si Hannah ay nanalangin ng isang panalangin pagpapasalamat. There was no ceremony. Nanalangin lang siya. At babasahin natin. And Hannah prayed and said, My heart rejoices in the Lord. My horn is exalted in the Lord. I will smile at my enemies because I rejoice in your salvation. No one is holy like the Lord, for there is none besides you, nor is there any rock like our God. Talk no more so very proudly. Let no arrogance come from your mouth, for the Lord is the God of knowledge, and by him actions are weighed. The bows of the mighty men are broken, and those who stumbled are girded with strength. Those who are full have hired themselves out for bread, and the hungry have ceased to hunger. Even the barren has borne 7, and she who has many children has become feeble. The Lord kills and makes alive. He brings down to the grave and brings up. The Lord makes poor and makes rich. He brings low and lifts up. He raises the poor from the dust and lift the beggar from the ash heap, to set them among princes and make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and has set the world upon them. He will guard the feet of his saints, for by strength no man shall prevail. The adversaries of the Lord shall be broken in pieces. From the heaven he will thunder against them. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to his king and exalt the horn of his anointed. Nagpasalamat lang siya sa Panginoon. Pero hindi po ito ginagawa palagi. Ito'y isang particular na kaso lamang ni Samuel na siya po'y binigay sa Panginoon at maglilingkod sa Panginoon sa buong buhay niya. At binigay ni Hannah si Samuel kay Eli. So yun ang makikita natin. Wala tayong mababasa sa mga sinasabi mga talatang ito of a formal ceremony nagkakaroon po ng dedication of babies. So actually, there's no scriptural authority para magkaroon ng dedication of babies.
So, ang tanong po dyan, palagi nating tinatanong, dahil tayo po ay walang karapatan na gawa ng sarili nating kagawian, maliban po yung kagawian na sinasabi ng Diyos. So, ang katanungan po rito, should churches of Christ practice dedication of babies in their church buildings? So, yan ang tanong. Ang pangalawang tanong, where is our scriptural authority? Saan ang ating otoridad na galing sa mga banal na kasulatan, particularly sa Bagong Tipan, para gawin natin yun? Lagi natin tinatanong yan kasi hindi wala sa atin ng kapamahalaan. Ang kapamahalaan ay nasa ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na gagawin ay dapat galing sa Panginoon, hindi galing sa ating sariling kaisipan. Dito po sa Matthew chapter 28. Very basic lang po ito, pero parang nakakalimutan natin. Sa Matthew 28, verse 18, ito ang ating mababasa. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. So lahat ng kapamahalaan ay nasa ating Panginoon. So nasaan yung authority for a dedication of baby ceremony? Wala tayong mababasa. Actually, wala nang kailangan nagawa ka palang ceremony ng gano'n, pangako ka sa Panginoon na palalakin mong yung anak sa tamang paraan. Hindi na kailangan nyo. Dahil ito'y utos ng Panginoon sa bawat magulang. Kung mahirap po dyan, may kayo, vow, dahil mo magagawa. Kasalanan nyo, di ba? Ang sabi nga ng Panginoon, huwag ka sumumpa sa langit dahil ito ang trono ng Diyos. Huwag ka sumumpa sa lupa dahil ito tuntungan ng kanyang paangan niya. In other words, kung mangangako ka sa Panginoon, hindi mo rin magagawa, nagkakasala ka lang. So ito po meron ng kautusan. Bakit pa natin kailangan isang ceremony? Para mangako tayo na gagawin natin when there is already a command. Dito sa Ephesians chapter 6 verse 4, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Uyutos na yun eh. So hindi na natin kailangan ceremony para utusan yung magulang na gawin nila yun. Dinutusan na tayo ng Panginoon. Di ba? May do sa Ephesians chapter 6. So katanungan po dyan, do we have scriptural authority to practice such? Where is the direct command or statement? Where is the approved apostolic example? Where is the necessary influence? Meron bang mababasa diretso na gagawin natin yun? Ang utos para gawin natin yun? Meron ba tayong mababasa ng approved apostolic example na yung mga sanggol ay pinanganak sa mga tahanan ng mga Kristiyano ay they had a ceremony for baby dedication? Where's the necessary inference? Meron ba tayong talanta that necessarily implied na ginawa nila yun? Wala rin eh. So we have no scriptural authority. Kaya kung ito yung ginagawa sa loob ng mga church buildings, is this the work of the church? Gawain mo ito ng iglesia? Gawain ba ng iglesia yan to have baby dedication? Ano yun? Edification, evangelism, or benevolence? In the first place, wala tayong scriptural authority. Ang nangyayari po sa atin, instead of influencing the world to follow the scriptures, we are influenced by the world. Tayo na influensya ng sanglibutan. Ginagaya natin ang ginagawa ng mga denomination. When in fact, we should have mimicked the denominations. If a certificate is given, what's the purpose of that? Anong purpose ng certificate of baby dedication? Ito po ang nilalaman, no po? Sinerge po natin ito. The key elements of a baby dedication certificate. Baby's name, the full name of the child being dedicated. Date and location, the date and place where the dedication ceremony took place. The parent's name, the names of the child's parents. The preacher's name,
the name of the preacher who conducted the ceremony, the church name, kung saan ito ginawa, and the scripture verse, a relevant Bible verse related to dedication or the child's future. And a dedication statement, a brief statement acknowledging that the baby has been dedicated to God. So yun po nilalaman ng isang certificate of baby dedication. Kung ano naman ang tawag dyan, po, pwede mong palitan yun eh. Kung ano naman ang tawag dyan, pagka may pinanganak na bata, tapos dadali sa church building, at gagawin ng ceremony ito, whatever it is called, ganun pa rin yun. Pinalitan lang yung pangalan. Ngayon, dito po ang isang example ng isang certificate. This certifies that the name of the baby, was dedicated to God. That church was the name of the church on the date. In the presence of God, the parents of the name of the baby have made vows to raise their child in the nurture and admonition of the Lord. This certificate acknowledges the solemn dedication of the baby to God as we commit to raising him or her in the knowledge and fear of the Lord. Yun po isang example ng isang certificate of baby dedication or whatever it is called, kung naman ang tawag dyan. Wala masama if you give a certificate of baptism when the person is immersed into Christ. Dahil kuminsan sa mga eskwelahan, inahanap nila yun. Marami na kami binigyan ng ganyan. Kung sila ay pumasok sa isang Catholic University and they required a baptismal certificate, yun ang binigay namin. And tinatanggap naman nila. Because sometimes there is a need for baptismal certificate. Pero yung baptismal certificate ay yung certificate ng sinlubog sa tubig ng sinmaligtas. Yun ang baptismal certificate. Now, what will be the purpose of certificate of dedication or whatever it is called? Anong purpose, no? Wala tayo nakikitang purpose. At kumisan, may mga ninong at ninang if they are godparents. What is the purpose of the godparents? And again, where is the scriptural authority? Meron ba tayong mababasa ang ninong at ninang sa Biblia? Wala. Ito'y kinuha mula sa nakagawian-kagawian ng infant baptism na may mga ninong at ninang. Pero sa Biblia, wala naman tayo mababasa gano'n. Ninong at ninang. Ano yung purpose nila? The raising up of child is primarily the responsibility of the parents and not somebody else. Kahit nga yung mga lola at lola, hindi nila obligasyon yan. That's the obligation of the parents. Hindi mo pwede tulungan yun eh. Kahit mga lola at lola, hindi siya pwede makilang minsan. Binibigyan nila yung responsibility sa mga magulang ng bata. Dahil yan ang primary responsibility ng mga magulang. Kaya may mga ninong at ninang, nasaan ang scriptural authority ng mga yun? Dito sa Ephesians chapter 1, 22 to verse 23, and he put all things under his feet, and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Parang nakalimutan na natin ito eh. Nag-iimbento tayo ng mga practices na hindi naman pinag-uutos ng Panginoon. Kailangan ito galing sa Panginoon, hindi galing sa tao. Kung wala tayong maipapakita ng scriptural authority, hindi galing sa tao yun, hindi galing sa Panginoon. E meron pong isang article, si Wayne Jackson, doon sa Christian Courier. Admittedly, ito po ay si Wayne Jackson po ay isang tinatawag nating conservative liberal. Sila po yung mga institutional brethren, but they are more conservative than their brethren. In fact, they are much nearer to us than to their brethren. Mas malapit sa atin kaysa sa kailang mga kapatid. So ito po si Wayne Jackson sa kanyang article, Baby Dedication Ceremonies, Expediency or Innovation. Yun ang tanong niya eh. At babasahin ko po ang bahagi ng kanyang article. Sabi niya, where is the limit? But here is an interesting question for contemplation. What if during an infant dedication ceremony, the elders or minister or parents should decide to add a few drops of water to the child's head in conjunction with the ceremony? Paano ka maisipang
maglagay ng konting patak ng tubig kaya sa noo ng bata. Suppose it was clearly stated that this was not to be construed as an indication of the removal of sin, of which there is none, wala namang kasalanan yung bata, according to scriptures, but that the rite merely symbolizes the purity of the baby and the consecrated life aspired for a child in its mature years. Would this seemingly minor supplementation significantly alter what is being done already? When is the line crossed from mere expediency to an outright innovation? Saan daw po yung boundary? Kapag tawagin natin isang bagay na ito expedient or an innovation, o ito po isang pagbabago na hindi pinahintulot ng Panginoon. Doon sa bahagi po ng article ni Wayne Jackson causes that the practice of infant dedication is new to Churches of Christ will hardly be disputed. So in effect, meron nang gumagawa. Although it is isang bagong kagawian. It is a new practice. Sabi ni Wayne Jackson. It is not inappropriate to inquire, therefore, whence the change? Allow me to offer some thoughts. Kailan nagsimula yung pagbabago kanya? According to Wayne Jackson, some folks are frustrated with the lack of rapid or sustained growth in our churches. The low interest level among some of our people is similarly distressing. Yung kulang po ng interes ang mga kapatid. Additionally, there is a high fall-away ratio. Marami pong umaalis sa pananampalataya. Accordingly, brethren sometimes go on the prowl in search of something new by which to stimulate and maintain enthusiasm within the family of God. Dahil nga po yung kakulangan ng interest, malaming umaalis, ang mga ibang mga kapatid, naghahanap sila ng isang bagay na maaaring buhayin at maglagay ng enthusiasm sa loob ng iglesia. They mean well in most instances, but they may be prone to misdirected innovations. Sabihin, maaaring maganda layunin nila, pero sa katagalan, sila po ay magiging susceptible sa isang pagbabago na hindi pinag-utos ng Diyos. Add to this fact that many today, even in the church, are caught up with the spirit of pragmatism. In other words, if it works, do it. Yung sabihin ng pragmatism, practicality. Kung ang ginawa natin ay it works, it invites people to the church, then do it. Yun ang is the motto. We have to become so result-oriented that too often the simple biblical pattern is given little consideration. Ang inisip daw natin yung dumami tayo, result-oriented. Others with a veneered biblical foundation, parang sila yung veneered, parang tinakpan mo lang ng barnis yung pananampalataya mo. In other words, mahina yung pundasyon mo. Are usually caught up by the suggestions of influential church leaders in whom they have confidence. Ito yung problema natin. Pag ang isang kapatid na influential among us ay ginagawa isang bagay, sumusunod lang tayo. Hindi na tayo nag-aaral. Sincere people feel that good men would not lead them astray. Sabi, inisip natin, yung mga mabuting kapatid, hindi tayo dadalhin sa pagkakamali. Thus, with only superficial knowledge of the scriptures and minimal analytical skills, these good folks are unable to assess situations, thus determining the right or wrong of a practice. The truly frustrating thing is that some preachers appear not to know better either. So ito yung problema ng preacher, kulang ang kaalaman. Nagpapakita sila yung magaling, kaya nga veneered. Pag nakita mo sila nakabarnis, pero in effect, mahina ang kailang biblical foundation. So, hindi nila malaman kung ang ginagawa nila ay tama o hindi. Hindi nila ma-analyze kung ang isang bagay na ginagawa nila ay tama o hindi. Yun ang problema doon. So, ang isang mangaral, kailangan siya po ay malalim ang kanyang pagkaunawa sa salita ng Diyos para malabanan mo at makita mo kung isang bagay tama o mali. So, ang conclusion po ni Wayne Jackson, surely it is time for those who are genuinely interested in the restoration of the first century Christianity to cease their flirtations with the sectarian sensational mentality. Siguro po ang isang bagay rin na marami sa atin na galing sa mga denominations. Lahat tayo galing eh.
Hindi pa nila natanggal yung kanilang denominational belief. Dinadala nila sa iglesia yun. We are capable of implementing the Lord's will in a humble fashion without marching to the tune of every denominational program designed to artificially generate enthusiasm in the spiritual matters. Yung po conclusion ni Wayne Jackson. Nung nakita ko ito, na medyo nabahala ako. Ginagawa na pala ito sa mga Churches of Christ in the U.S. And most probably, it will be exported to the Philippines or to any other areas of influence. Magbibigay po ako ng isang halimbawa, babasahin ko po. Ito po may Facebook sila, dito po sa Athens, Alabama. Ito yung Central Church of Christ, Athens, Alabama. Baby dedication kanya. The baby dedication service, so meron silang baby dedication service, is a moment for parents to declare their dedication to raising their child in the Lord. By participating in this service, parents commit to point their children to God's purposes and maintain their faith. The commitment implies parents' belief in the Bible as a standard of living and the church as a community of faith where a child will grow. Though parents cannot declare salvation on the child's behalf, we hope that your dedication to raising your child to know Him will result in their confession of faith and decision to accept His salvation. At may mga pangalan pa binanggit dito. Tapos nalagay, Proverbs 26 says, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Totoo yun. Pwede naman kailangan ng isang dedication ceremony para gawin mo yun. Nandun na yung Biblia. Inutusan na tayo gawin natin yun. So ito po isang magbasid-basid kayo sa paligid. Meron na bang gumagawa nito sa atin sa Pilipinas? Sa Pampanga, wala. Again, sure, wala. And we will not do it kung walang scriptural authority. Isang bagay lang po ang ating may pagmamalaki. At least doon sa Angeles City Southside Church of Christ, hindi namin gagawin isang bagay when there is no scriptural authority. Wala kami pakialam kahit sino pang gumagawa niyan. At hindi natin mababasa sa Biblia, hindi namin gagawin. Kasi hindi tayo ang gumagawa ng ating pananampalataya o kagawian. Ang Panginoon, hindi tayo. Authority belongs to the Lord, not us. The church doesn't have a legislative power. Wala tayong karapatang gumawa ng sariling batas. Kailangan natin implement the whole counsel of God. Yun lang ating trabaho. So nakakabahala po ito nag-research po ako sa mostly in the internet. Nakita ko ito. It's a recent development among Churches of Christ. Malamang itong sinasabing ni Wayne Jackson na article na ito baka several years ago. So baka ibig sabihin it has developed among Churches of Christ. Kaya meron na nagsasalita laban sa kagawian na ito. Alam niyo, wala lamang po tayong centralized setup para ipag-utos na wag nang gawin ito. Wala tayong gano'n. We are the Churches of Christ are congregational and autonomous. So kung ikay preacher or elder, kailangan mo may malaman na mali yan. Kung ginagawa na yan, tapusin na yan. Hindi natin ipagpatuloy. Kasi wala tayong scriptural authority. Marami po tayo nakikita sa kapaligiran. Ang dami nating tinuturo, pinapangaral, pero hindi na binibigyan pansin. Ito mga bagay na ito na parang hindi mahalaga. When we cross the line, tandaan natin, when the institutional brethren crossed the line on church benevolence, they crossed the line, there is no more stopping. Wala nang paghihinto doon. Yung mga nagsimula doon sa church benevolence to help needy non-saints, hindi naman nila nakita yung ginagawa ngayon. They didn't anticipate nor thought na ganito mangyayari sa pinagsimulan nila. Kung sila'y buhay pa ngayon, makikita nila yung development among the institutional brethren, mabibigla sila. Hindi nila akalain.
And apostasy is not mabilis. It's slow. It develops slowly in time. It takes years before a general apostasy will occur. At ito po yung series ng mga maliliit na pagbabago na hindi natin napapansin. Until such point na ito'y magbabago na. Alam po ba niyo? Hindi ko alam kung ako'y nagkakamali. Ano po? Sa mga ibang institutional brethren, they have fellowship meals, they have fellowship halls. Alam po ba niyo saan nanggaling yun? Nanggaling yun sa practice way long time ago in the US na brethren will travel a long ways to worship. So, merong morning and after evening worship. So, hindi na sila bumabalik sa lugar nila, malayo eh. Mag-stay na sila doon sa church building. Nagsimula, kumakain sila sa labas. Minsan ulan, papasok sila sa loob. Yun ang simula nun until it developed into a fellowship meal. Nagkaroon sila ng fellowship hall. Nagsisimula sa maliit na bagay. For instance, infant baptism started or sprinkling novatian, na siya'y winisikan, nag-siya ng bautismo nung siya'y nasa banig ng kamatayan. Until, yun ay isang exceptional case. From an exception to a general practice. Yun po makikita nating historical pattern sa mga mali na apostasy. Pag hindi po tayo nag-ingat, years from now, we will be divided. May mga kapatid na mas tapat sa New Testament pattern at sa mga churches na hindi masyadong maselan. Kaya, di ba, itong dedication of babies na ito, baka gagawin nila na ito. Maganda ito, kanya. Maganda ito. Kuha tayo na nino at ninang kahit hindi Kristiyano. Para may kahit na silang maging Kristiyano, yun ang magiging simula niya. So, ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Hindi ganong mahaba. Tingnan po niyo sa Facebook. Meron na ba kayo napansin na ginagawa nila ito? Kung meron na kayo napansin, huwag kayong matakot na sabihin na ito'y mali. Dahil kung kayo takot na sabihin sa sino man na sila'y mali, kung sila'y mali, ito po ang kainatan po natin sa Revelation chapter 21. Tingnan nyo, pinakauna rito. Sa Revelation 21, dito po sa verse 8, but the cowardly, di ba, yung mga duwag, but the cowardly, unbelieving, abominable murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. The cowardly. So, ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Happy weekends! Sabi nga po na isang sikat na duo sa radyo na po. Palaging weekends. Lunes pa lang, weekends na sa kanya na eh. Ewan ko, meron pong katanungan po nito. Parang wala naman. John Ocampo, good evening po. Gina Lea, good evening. Gabriel po Salunga, good evening. Banyes, Senior Shani, isang pagpapalang pagbati po sa inyo lahat, mga kapatid kay Kristo. Mari Madriaga Choso, na ibang ngarabi, katakayan, kakabsat, nabisem, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Grace Chai, good evening, Brad. Thank you for permitting the request a week ago. God bless all the saints. John Bautista, good evening. Marisa Rieta Manzanillo, good evening to all dear brethren. Joshua Glenn Fiesta, good evening to Brad. Leonito Torolisa, na imbang arabi, kadakayami, kakapsat. Lito Rem Lacanlale, Maya Pabeng, kay kayo po. Ibig sabihin, good evening po sa lahat. Ang ibig sabihin, magandang gabi sa inyo po. Cirilo Sumabal, good evening, Brad. Noel Tanyalas, good evening po, mga kapatid. Emmanuel Graneta, na imbang ngarabi, kakapsat. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Biaka Colis, good evening, Brad. At sa lahat ng nanonood ngayon, Jimmy Lacambra, magandang gabi po sa lahat. Race Chan, the departure from the authorized mode of baptism occurred
In the days of apostolic period, there are patristic writings outside the New Testament, consisting of the 12 apostles or Didache, as put by scholars, was written between 60 to 100 AD in the early second century. In its record is Didache 17, in the absence of running water, the baptizer was instructed to may Gregorita na po. Pour water 3 times on the head. They had to fast 2 days before, etc., etc. Totoo po ito. Ano po, kung titignan niyo itong nakalagay rito. Infant baptism was practiced as early as the 1st century, as witnessed by Irenaeus of Lyons, who lived between 130 to 202 AD. Book Against Heresies, Book 2, Chapter 22, Section 4, I say, who through him are born again to God, infants and children and boys and youth and old men. He therefore passed through every age, becoming an infant for infants, the sanctifying infants, a child for children, the sanctifying those who are of this age, being at the same time made to them an example of piety, righteousness, and submission of a youth for youth. Ito po yung infant baptism, ano po? Yun po isang para bagang development doon sa original sin. Dahil nga po naniniwala yan na mana yung makasalanan dam. So to purify from that original sin, they practice infant baptism, usually later on sa pamagitan ng sprinkling or pouring. So ito makikita natin dito, hindi to innocent. It will develop into something else. Sabi nga po ni Wayne Jackson, baka merong malikot na kamay dyan, bibisikan na yung noong ng bata kanya. Although hindi naniniwala sa original sin o inherited total depravity, pero may mga malilikot din, may magkakaroon ng development along the line. So, when we cross the line, mahirap na bumalik. When you cross the line, when you depart from scriptural authority, when you depart from scriptural pattern, it will be very difficult to return. Tandaan po natin yun. So, maganda, we should remain within the boundary of scriptural authority. Huwag tayo lumampas doon. Dahil pag lumampas tayo doon, mahirap nang bumalik. Yung mga institutional brethren never return. Nagpatuloy sila. May ilan na bumalik, ilan lang. Pero majority went with the error. Mali po, kamalian po ng mga institutional brethren, which we commonly call liberals. Ito. Although yun po isang prejudicial term, we should describe what they believe. They are institutional brethren. They believe in the church support of human institution, and they practice general church benevolence, meaning they help from the church treasury, even needy non-Christians. So, salamat po sa mga comment. Wala na akong nakita. Okay, thank you. Thank you very much. Night with ebon pinion, brooded o'er the vale. All around was silent, save the night wind's wail. When Christ, the man of sorrows, in tears and sweat and blood, prostrate in the garden, raised his voice to God, smitten for offenses which were not his own. He for our transgressions had to weep alone. No friend with words to comfort, nor hand to help was there. When the meek and lowly humbly bowed in prayer, have a Father, if indeed it may, let this cup of anguish pass from me, I pray. Yet
Lord, by me thine only Son. Abba, Father, Father, let thy will be done. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Tapos na po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Pag-aaral po ito, mga kapatid. Sabihin kung para makita lang po mag-generate po tayo ng interest na pag-aaralan po natin ang ating didiscuss po rito. Ano po? Para maipakita kung tama nga po yung gano'n, yung mga bagay-bagay na binabanggit natin, dedication of babies, birthday parties inside church buildings, ganito, tama kaya yung mga yan. Kailangan nating pag-aralan. Lalo po kung tayo po ay mangangaral, tayo kailangan nating pag-aralan. We have to stand firmly within the realms of scriptural authority. Huwag tayo lumampas doon. When they cross the boundary, it's very difficult to return. Pag i-cross po natin niya, mahirap pong magbalik. Ano po. So, muli, inaanyayahan po namin kayo sa April 17, 2025 sa amin pong gospel meeting sa April 17 dito po sa Bocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Kung hindi pa kayo nakarating dito, ito po ay from San Fernando, kung galing San Fernando, going north. Ito po ay nasa kabila. Ano po, pagtapat po nyo sa Save More, mayroon pong mayroong traffic light. Pumasok po kayo doon. Kung galing naman kayo sa north, bago paglampas nyo doon sa SM Telbastagan, bago kayo makarating sa Save More, kumanan po kayo. Yan po ang direction po punta sa ating church building. So maraming salamat po. Sana ay magkasama-sama tayo sa April 17. Kung kayo po ay gustong bumisita at magsama po sa aming pagsamba, ang aming pong address, Bocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Ang oras po ng pagsamba sa Sunday, 9 a.m. at 4 p.m., 4:30 p.m. So maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Amang Banal, pasalamat ulit sa gabing ito, sa araw na ito na dinagdag mo sa amin. Kami po ay nagagalak sa ganitong gawain ng pagtuturo ng iyong salita. At tawanan niyo kami, Ama, sa mga kakulang at pagkakasala. At dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming pamahalaan. Alam po namin na may mga panganib sa kasalukuyang panahon. Asaya magkaroon sila ng karunungan upang maitaguyod nila ang aming bansa at manatiling kapayapaan at pagpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Dinadalangin namin na sana ibigyan niyo ang aming mga pangangailangan sa araw-araw, na may pagalingin niyo kami sa mga pisikal na karamdaman na aming nararanasan. At kung wala na pong kalunasan, O Diyos, sana po ay bigyan niyo kami ng katatagan ng kalooban na manatili kami ng tapat hanggang sa araw ng aming paglisan sa mundong ito. Nasaan po namin pagdating na aming Panginoon upang dalhin na kami sa aming tunay na tahanan sa langit magpakailanman. At ang mga bagay tayo minihi, dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Hopefully, Lord willing, sa Lunes ng gabi, wala na po tayong aktibidad. Hindi katulad nung nakarang 2 linggo, 2 Lunes, meron ba tayong Facebook Live sa Lunes. At ang ating pag-aaralan ay dedicate conversion of the jailer. Yan po ang ating pag-aaralan. Maraming salamat po. Pahingat po tayo. God bless. Happy weekend.